Ang dami-dami kong napapanood na videos dito sa YouTube na maganda nga daw siya, kaya nakumbunsi akong bumili. Pero guys, nung tinry ko na siya, gumagana naman lahat. Yun nga lang, nadismaya talaga ako. So kung pinag-iisipan mo kung dapat ka nga bang bumili nitong TNW Wireless Lavalier Microphone, ito muna yung mga bagay na gusto kong i-share at dapat mo rin malaman para hindi masayang ang pera. Pero bago yan guys, bibitinin ko muna kayo ng konti. Gusto ko munang ipakita sa inyo yung mismong item, ano yung mga feature niya, at saka kung ano yung mga kasama sa box. Hi guys! So, obvious naman na nabuksan ko na siya. So, syempre, tinanggal ko na yung seal niya at chinek ko na talaga ng maigi yung item sa loob. TWN8 nga lang pala yung pinili ko at nabili ko siya sa halagang 986 pesos at meron din nga pala silang available na TWN9 na nagkakahalaga namang 1,353 pesos. Ang pinagkaiba lang naman nilang dalawa ay yung TWN9 ay meron siyang dalawang microphone at isang receiver. At yung TWN8 naman ay isang microphone lang at isang receiver. May kasama na rin siyang sarili niyang bag na na-appreciate ko talaga ng bongga kasi di ba halimbawa magta-travel ka o may lalagyan ka na hindi ka na bibili sa iba or di ka na maghahanap pa. Na-appreciate ko rin yung kulay niya na gray at black at hindi nila ginawang blue kagaya nung nasa logo nila. Alalang, favorite ko kasi yung ganung kulay eh. Share ko lang. Noong unang kita ko talaga dito guys, na-amaze ako kasi mukha talaga siyang mamahalin. So syempre, nung kakabukas ko lang sa kanya, hindi pa nakakabit yung wind muff. Kinabit ko na lang siya para dire-diretso yung video natin. May mga nalagas lang na buhok kasi medyo mahirap siyang ikabit. Mga siguro 50 na buhok, ganun, charot. So, syempre, may kasama din siyang hinding mawawalang manual na hindi ko rin naman talaga binasa. So, proceed na tayo sa mga kasama niyang cable. Itong isa na to ay yung camera cable niya. Meron din siyang kasamang 2-in-1 charging cable na kailangan mo ng sarili mong adapter kasi hindi siya mag-charge kapag wala yun. Oh, obvious naman. Type-C na nga rin pala siya. Meron din siyang kasama ulit na isa pang Type-C na cable para naman pang-connect sa Android phone. Meron din siyang isa pang bukod na kasama na smartphone cable na ganito naman ang itsura niya. At may kasama din siyang earphone na pwedeng i-connect sa microphone para daw ma-monitor natin yung boses natin. Pero hindi ko na siya ginamit kasi hindi ko talaga feel. Para kasi sa akin, parang ang gara naman yan tingnan kung naka-earphone tayo habang nagve-vlog. At finally, dito na tayo sa pinakahuling laman ng bag. Yung nasa kaliwa na may nakalagay na RX ay yung receiver natin at yung nasa kanan naman na nakalagay na TX ay ang ating transmitter or microphone. Dito muna tayo guys sa receiver natin. Ito yung itsura niya sa harap at sa gilid naman ay isa lang yung button niya which is yung power button at sa ibabaw ay ito yung mga saksakan. Yung sa kaliwa ay para siyang drawing ng headphone at yung sa kanan naman ay para siyang music na drawing. Kung ano pa man tawag niya doon, di ko kasi alam. Di ako techie. Pasensya na. Yung sa transmitter nga pala natin ay meron siyang kaparehas na saksakan sa itaas kagaya nung sa receiver natin. Ayan siya guys. Diyan daw natin pwedeng isaksak yung headset para ma-monitor daw natin yung boses natin kapag nagbi-video or kapag gamit natin yung microphone. Syempre ano pa ba? Ito naman guys yung mga button sa gilid ng transmitter natin. Nasa pinakataas yung power button at yung sa pangalawa ay yung echo. Yung sa pangatlo naman yung noise reduction at yung sa pang-apat yung pinakalas na button ay para sa Bluetooth. At sa pinakaibabang parte ay nandun yung mga saksakan ng mga Type-C kinemming cable. Kapag nga pala nag-charge guys, yung battery niyang display sa harap ay pirmis na nakapula. Tinry ko siyang bantayan habang nag-charge, tinitignan ko kung mag-iiba yung kulay nung sa battery, pero nakapula talaga siya guys. Tapos maya-maya bigla na lang nawala yung kulay. So siguro ibig sabihin nun, pag nawala na yung kulay, ay puno na. Yun lang naman ay yung naobserbahan ko ha. Kung maliman po ako, pakitama na lang ako sa comment section. So dito naman tayo sa actual na paggamit sa kanya. Sa Android phone, wala akong problema kasi meron na siyang kasamang mismong Type-C na cable. So literal na plug and play siya guys. Hindi mo na kailangang mag-install ng mga kung ano-ano pang mga apps, drivers, at hindi mo na rin kailangan i-on yung Bluetooth para paganahin siya. Kasi literal nga na plug and play. At ito pa guys ha, 10 hours ang working time niya. At kahit 50 meters away ka nga rin pala sa device mo, basta nakaipit sa damit mo or hawak-hawak mo yung mic, ay nakaka-record pa rin. Yung nakikita nyo nga pala sa video ay kinoconnect na natin siya sa cellphone. So, nakakonect na yung receiver natin, naka-on na rin siya, at yung transmitter naman or yung mismong microphone ay kinoconnect na natin sa receiver. Para i-on lang siya guys, long press lang yung power button. Ganun lang kadali. Tapos, automatic na yun sila na mag-connect sa isa't isa. Para naman sa mga iPhone user, ito talaga medyo tricky na part. Kasi, alam naman natin na yung mga kasama niyang cable ay walang pang-connect para sa mga iPhone. So, nanood ako ng mga review
nag-post ng microphone na to dito sa YouTube at may napanood nga akong dalawang content creator na nagsasabing ganitong adapter daw yung kailangan para ma-connect yung microphone sa iPhone. Sabi nila, i-connect lang daw itong smartphone na cable dito sa white na adapter na to para ma-connect natin siya sa iPhone. At doon daw natin siya isasaksak sa may music na drawing para daw siya gumana kagaya ng ginagawa ko sa video. Ganyan nga daw nila kinonect itong microphone na to sa mga iPhone nila. Sinabi din nila na kailangan ay naka-on yung Bluetooth. So alam nyo ba guys, umiinit na yung ulo ko, hindi pa rin siya gumagana. Kaya nilipat ko siya ng saksakan. Nilagay ko dun sa may parang headphone na icon, na drawing, kung ano pa man tawag nyo dyan. Pero hindi pa rin talaga gumana eh. So paiksayin ko na lang yung kwento ko, no? So nag-research pa ako guys. Pinuntahan ko yung shop na binilhan ko. Tinignan ko yung mga reviews. Chinek ko talaga lahat. Hanggang sa nalaman ko na meron palang available na adapter dun sa mismong shop na binilhan ko, which is yung talagang shop ng TNW, na pang-connect sa mga iPhone. At ganito yung itsura niya guys. Mura lang to, nasa 70 plus pesos lang yata kung di ako nagkakamali. Type-C to iOS na siya guys. At oo nga pala guys, kung iba rin ang cellphone yung gamit, ay tignan nyo na lang sa shop nila kung meron bang available na adapter na compatible na compatible sa device ninyo para hindi naman masayang kung nakabili na kayo. Kagaya ko na syusyunga-syunga, hindi mo na tinitignan ng mabuti. Karaniwan dun sa mga reklamong nakikita ko dun sa review section ay mga Realme user kasi daw hindi naman pala compatible sa Realme user. Dapat nilagay nung seller man lang na hindi siya pwede sa mga ganung cellphone. So, i-check nyo na lang guys sa mismong shop nila kung meron bang compatible na adapter para sa mga cellphone ninyo. So, ito lang pala ang kailangan guys, yung Type-C na cable, tapos itong adapter nga na Type-C to iOS ang kailangan. Ay nako, sobrang napadali nito buhay ko. Alam niyo ba nakahinga ako guys? Kasi kala ko hindi talaga siya compatible sa mga iPhone. Kasi naman nung nanood ako, pwede siya eh. Gumagana daw. Gamit yung puting busit na adapter na yun. Adapter ba yun? Cable. At ito pa nga, hindi mo na kailangan i-on yung Bluetooth ng iPhone mo. Oo, basta plug and play, literal. At ito nga lang din pala, kapag ginamit nyo pala siya ng naka-landscape, ay ayan, nakabitin siyang ganun. Kahit naman naka-portrait, nakabitin siyang ganun, nagagaraan lang ako sa kanya. So ito guys, yung boses ko ng walang microphone. At yung boses nga pala na nadidinig ninyo mula pa kanina sa pinaka-umpisa ng video na to, ay record lang gamit itong cellphone na ginagamit kong pang video. At eto naman yung boses ko guys, gamit itong microphone ng TNW. Ayan, ganito yung tunog niya pag malapit siya sa bibig. Pero kung ilalayo natin, ayan, medyo mahina na yung sagap niya, no? Kung i-clip natin siya, wait, paano ba? Kung i-clip natin siya dito sa damit, ayan, okay na ba yan? O dito na lang. Ayan, basta nalagay siya sa damit. Ayan, kung naka-clip siya sa damit, ganyan ang sound niya. Naka-on rin niya pala guys yung noise cancellation niya. So kung madidinig ninyo, kung papakinggan ninyo ng mabuti yung audio nitong video na to, hindi naman siya yung totally walang noise sa background kasi ayan, may kakadaan lang na motor. Kakadaan, dumadaan. Dumadaan pala. Ayan, may dumadaan pa lang na motor and madidinig nyo pa rin siya. Yung noise cancellation niya, hindi naman siya yung as in perfect, talagang walang background noise na madidinig. Meron ka pa rin namang ingay na madidinig, yun nga lang, hindi siya ganun ka-disturbing. At susubukan natin yung mga iba niyang button dito sa gilid. So, gaya nga ng sabi ko kanina guys, naka-on na yung noise cancellation niya. At eto siya kapag walang noise cancellation. Ayan yung tunog niya kapag naka-off yun. So, mas madidinig ninyo yung mga hangin-hangin sa paligid, ganyan. Pero pag in-off natin, hindi totally nawawala yung noise, pero nababawasan. Ito naman guys, yung echo niya. So, maganda yung echo niya. Buo talaga as in yung sound. So, maganda to sa mga nagla-livestream, yung mga kumakanta-kanta pag nagla-livestream. Tetestingin natin. Okay. Just the two of us. We can make it if we try. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. So, ganun guys yung sound niya pag naka-on yung echo. Pero syempre, kapag mag-vlog tayo, hindi naman naka-on yung echo, so papatayin na natin.
Ito na ulit yung normal na audio niya at naka-on ulit yung noise cancellation natin. Ang ayaw ko lang talaga dito guys kasi kung mapapakinggan ninyong mabuti, kapag malapit sa bibig ko ay malinaw naman yung salita niya pero may pagkatunog radyo pa rin talaga. At kapag medyo ilalayo na natin, for example, ilalagay natin or kiklip natin sa damit natin, mapapansin niyo na mas humihina yung sagap niya ng boses at mas lalo siyang nagiging tunog radyo. Pero isa pa ulit, kapag nilapit natin, lalo na kung malakas ka magsalita, medyo magiging sabog na yung sound niya. Yung itsura niya, mukha talaga siyang premium, pero yung audio quality niya kasi guys, parang kagaya niya lang din yung mga microphone na ilalagay ko sa screen na mas mababa yung presyo. So, para sa akin guys, hindi ganun kasulit yung presyo niya for almost 1,000 na eh, 980 plus. Meron na mas pricey ng konti. Syempre, pag mas pricey, mas maganda yung quality. So, ayun lang naman guys. Okay naman talaga siya. Yun nga lang, kung gusto nyo ng mas professional na audio, of course, dun kayo sa mas mataas na presyo. Kasi gaya nga ng sabi ko, pag mas mataas yung presyo, okay din yung quality. At saka, wag nyo akong gagayahin guys na nagtitiwala agad dun sa mga nakapaibabaw na reviews na maganda daw, ganito, ganyan. At saka, shoutout din nga pala dun sa dalawang TikToker na napanood ko dito sa YouTube, no, na highly recommended daw. Hindi kasi talaga ako naniwala nung una guys, kasi sabi ko, pinakinggan ko na ng maigi yung audio niya dun sa vlog nila. Tinesting ko pa rin para kung malaman ko kung totoo ba na maganda. Mas gusto ko pa yung boses na nare-record mismo ng cellphone ko kasi mas natural yung sound niya. Pang online class guys, pwede siya. Pang live selling, pwede rin. Mga projects sa school, lalo na yung mga interview, ganun-ganon, kineme, pwede siya. Pero kung sa vlogging na gusto mo ay yung talagang malinaw yung audio mo, hindi ako mag-go dito talaga. So, kung alam ko lang guys na ganun, kasi mali ko rin naman yun, hindi ako nag-research ng mabuti. Nagtiwala agad ako dun sa mga reviews na nakita ko. Sana pala naghalungkat pa ako, no? Wala na tayong magagawa nandito na eh. Para sa akin din kasi guys, tunog parang hindi ako humihinga pag nagsasalita ako. Ayun. Tunog radyo siya na parang may sipon ka, na pag sobrang malapit sa bibig mo ay sumasabog talaga yung boses. Tapos, kapag naman nilagay mo sa damit mo, medyo nilayo mong ganyan, hindi na ganun kalinaw. I mean, hindi na ganun kalakas yung audio niya. Nadinig nyo naman, guys. 'Di ba? Hindi ako mag-sugarcoat dito. Hindi ko sasabihin na, oh, maganda to, bili nyo yan, add to yellow basket, mga ganyan. Add to yellow basket. Add to yellow basket nga ba yun? Basta yung sinasabi nila sa TikTok. So, ayun. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. So, kung alam ko lang na gano'n, sana hindi na lang ito yung kinuha ko, no? Kung gano'n din naman yung audio niya, sana doon na lang ako sa mga mas mura na price. Same lang din naman sila ng quality. O kaya nagdagdag na lang ako para mas maganda yung nabili kong mic. Ayun, medyo nangihinayang ako kasi nga medyo pricey siya. Tapos yung quality, kagaya rin naman ng mga mas cheaper na microphone. So, ayun lang naman guys. Sana ay nakatulong sa inyo ang video ito. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please don't forget to click the subscribe button down below. At, oo, nakalimutan ko sabihin, kung nakatulong sa inyo, please give it a thumbs up. Up? Pagod na ako kanina pa kasi ako salita na salita. So, ayun lang naman guys. Maraming salamat sa panonood. At hanggang dito na lang. See you guys on my next one. Bye-bye. Stay safe everyone.